Magandang araw po sa ating lahat. Ang pagpapala ng Panginoon ay sumaatin habang tayo ay nagtatalakay ng isa na namang paksa na pinamagatan kong Not I, but Christ, letting Jesus live through you. Hindi ako kundi si Kristo ang pahintulutan nating mabuhay si Jesus sa pamamagitan natin. So, yan po yung ating pag-uusapan at obviously ito ay galing sa isang sikat na verse na maaring naging memory verse na natin at ito ay sa Galatians 2 verse 20. So, nung sinabi ni Paul doon na hindi na ako yung nabubuhay, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin dahil ako ay patay na, napakong kasama na ako ni Kristo. At sa ganito lang na paraan, tayo ay makakapamuhay sa buhay ng Panginoong Hesus. At ito ay sa pamamagitan ng banal na espiritu na ibinigay niya sa atin. At ito po yung ating pag-uusapan, paano mabuhay sa espiritual na buhay ng Panginoong Hesus na makikita sa ating physical at natural na buhay sa kasalukuyan. At in the process ay hindi lamang tayo naglalakad sa espiritu kundi nabubuhay si Kristo sa pamamagitan natin. So not I but Christ, letting Jesus live through you. Yung makita yung buhay ng Panginoong Hesus sa pamamagitan natin bilang kanyang katawan, bilang kanyang templo, sa pamamagitan ng banal na espiritu. So, dito sa John 3:16, sikat na verse, alam natin kung ano yung nilalaman ng verse na to. Pero ang ating pag-uukulan ng pansin ay yung sinabi niya dito na ang Diyos syempre ay nagbigay ng kanyang bugtong na anak upang sino mang manampalataya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, ang gusto niyang buhay na ibigay sa atin sa mga nananampalataya, 'di ba? Sa kanya ay walang hanggang buhay. Hindi ito buhay lang na pansamantala, kundi ito ay walang hanggan, eternal, 'di ba? So, yung sumunod na verse sa John 3 verse 17, for God did not send his son into the world to condemn the world, but in order that the world might be saved through him. Ang Diyos ay hindi nagpadala ng kanyang anak sa sanglibutan upang hatulan ang sanglibutan. Subalit sa pamamagitan niya, okay, pagpapadala sa kanya, ang sanglibutan ay maligtas sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. So, nandito yung dalawang verse na isa lang yung sinasabi. Isinugo ang Panginoong Hesus ng Ama, ng Diyos, upang siya ay maging um, panggagalingan ng walang hanggang buhay or dito sa verse 17, kaligtasan. So hindi natin pwedeng ihiwalay yung walang hanggang buhay sa kaligtasan at ang kaligtasan sa walang hanggang buhay. Kasi iisa lang kapag sinabi na ikaw ay may walang hanggang buhay dahil sa pananampalataya mo sa Panginoong Hesus, ikaw ay ligtas. At kung sinabing kung ikaw ay ligtas dahil sa Panginoong Hesus na ipinadala dito sa sanglibutan, ay dahil tumanggap ka ng buhay na walang hanggan mula sa Kanya. So, inseparable yung walang hanggang buhay at sa kaligtasan. Pero syempre, ang basic na context nito ay yung pakikipag-usap ng Panginoong Yesus, 'di ba, kay Nicodemo sa mga naunang mga verses kung saan kanyang inelaborate, inilahad niya yung kung paano makapasok sa kaharian ng Diyos. At ito ay sa pamamagitan ng isang uri ng kapanganakan na hindi natural, hindi siya physical, subalit kapanganakang espiritual sa pamamagitan ng tubig at ng espiritu. Magkakaroon ng walang hanggang buhay at tila baga dito ang sinasabi niya kapag meron kang walang hanggang buhay sa kapanganakang iyon, ikaw ay naliligtas. Kaya ngayong paraan ng born again ay paraan ng kaligtasan. Hindi lamang ito pagtanggap ng buhay. So, dahil may buhay yung mga taong iniligtas sa pamamagitan ng tubig at espiritu na kapanganakan, sila ay pwede nang makapamuhay ng buhay na kakaiba na kung saan ito ay bago, 'di ba? Katulad ng sinasabi ng Apostol Pablo sa 2 Corinthians chapter 5:17, 'di ba, na kung sino mang na kay Kristo ay naging naging bagong nilikha, bagong nilalang na siya. At ang lahat na luma ay nagsilipas at ang lahat ay pawang naging mga bago. Ano-ano yung mga nagsilipas? Ano-ano yung mga nadagdag na mga bago?
sa buhay natin. Yun ay uh, yung mga nagsilipas ay yung kaparaanan ng dating pamumuhay natin, at yung kaparaanan at katangian naman ng bagong buhay ni Kristo, yung mga bagong nadagdag sa buhay natin na mga iniligtas niya at nagpapatuloy na nananampalataya, umaasa sa kanyang pagliligtas. So, tayo ay merong buhay na walang hanggan. At ito yung nilalakaran natin sa Espiritu Santo na ibinigay sa atin ng Panginoon upang ang lumabas, upang ang maging expression nito ay ang buhay ng Panginoong Hesus. Sa 1 John 5 verse 11 at saka 12, this is the testimony that God gave us eternal life. Ito yung patotoo, ito yung yung mensahe ng evangelism or gospel. Ito yung patotoo na kanilang sinasabi na ang Diyos ay nagbigay sa atin ng walang hanggang buhay. Hindi lamang kapatawaran dahil namatay ang Panginoong Hesus, subalit nabuhay siya ulit. At dahil sa buhay niya na ito, nabuhay siya muli, ay pwede na nating tanggapin yung buhay niya nung siya ay nag-resurrect through the Holy Spirit. Whoever has the Son has life, whoever does not have the Son of God does not have life. Sino mang mayroong anak ay may buhay. Siya na wala sa kanyang anak ng Diyos, siya ay walang buhay. So, kinakailangan nating maintindihan ang mga verses na ito. 'Di ba? Kasi wala talaga tayong totoong buhay kung wala sa atin yung anak. Okay? At ito yung dahilan kung bakit tayo ay nag-witness o tayo ay na-witnessan. Tayo ay nasabihan ng ebanghelyo. Dahil ang mabuting balita, ang tinitestify nito ay nagbibigay ng walang hanggang buhay yung Ama. At ito'y nasa anak. Kaya dapat magkaroon tayo ng anak sa ating mga sarili. Ito siguro yung sinasabi nila o pinagbabasihan nila na kung natanggap mo si Jesus sa iyong puso ay meron ka ng kaligtasan, no? Meron ka ng buhay na walang hanggan. 'Di ba? Pero ang ibig sabihin nito ay hindi lamang sa pamamagitan ng salita tinatanggap si Jesus. Subalit ito ay sa pamamagitan ng kanyang banal na espiritu. Sa 1 John 3 verse 24, whoever keeps His commandments abides in God and God in him. Sino mang nag-iingat o sumusunod sa kanyang mga kautusan ay nananahan siya sa Diyos at ang Diyos ay nananahan sa kanya. So nagpapatuloy tayo sa pagsunod, nagpapatuloy na nananahan tayo sa Ama at ang Ama ay sa atin o yung Diyos ay sa atin. And by this we know that He abides in us. At paano natin malalaman na siya ay nakatira sa atin? By the Spirit whom He has given us. So, alam natin na tayo ay nasa Ama, siya ay nasa atin, si Kristo ay nasa atin, yung anak, 'di ba? Sa pamamagitan ng banal na espiritu na tinanggap natin. At si Jesus ang ating Panginoon, 'di ba? Nung siya ay nagkwento tungkol sa pagtanggap ng banal na espiritu, he devoted 3 chapters. Okay, sa John chapter 14, 15, 16 to talk about yung pagtanggap ng banal na espiritu after him. Siya ay aalis at ang merong hahalili sa kanyang lugar at ang banal na espiritu yon. At binanggit niya sa chapter 14 ng John na kapag dumating ang banal na espiritu, mananahan ang anak at ang ama sa atin. At ganoon din yung sinasabi ng mga verses na to. 'Di ba? Tayo mananahan sa Diyos at nananahan siya sa atin. Tayo ay nasa anak kung siya ay nasa sa atin. Okay, kung tinanggap natin yung buhay niya, at ito ay sa pamamagitan ng banal na espiritong tinanggap nating lahat. Kasi ito ay spiritual na buhay. Ito yung nakakapangyari ng bagong buhay na ito. Okay? Tayo ay tumatanggap ng bagong buhay mula sa itaas. Yun yung ibig sabihin ng born again. Born from above. At ito ay sa espiritu. Di ba? Pinapanganak ang laman, ganun din ang espiritu ay meron ding kapanganakan. So, not I, but Christ, letting Jesus live through you. So, natanggap ko na yung banal na espiritu, di ba? Ako ay nag-speaking in tongues nung natanggap ko siya. At akin na ring nailibing yung luma kong buhay sa pamamagitan ng bautismo sa tubig, kapanganakan sa tubig. At ako ay meron ng bagong buhay. So, ano nang gagawin natin? Let's live that new life.
Okay, so at kapag pinapamuhay natin yung buhay na yon, ang ibig sabihin nun ay naglalakad tayo sa Espiritu, di ba? Galatia 5 verse 16. Ang ibig sabihin nun ay nabubuhay tayo sa banal na Espiritu, Galatia 5 verse 25. At kapag nabubuhay tayo doon, ang mga katangian o bunga ng Espiritu ay hindi lang sumasa atin, nahahayag sa pamamagitan natin. Ang pag-ibig na nasa Espiritu, ang kapayapaan, ang katapatan, ang pagpipigil sa sarili at iba pa. At lahat ng ito ay katangian ng Panginoong Hesus. At sa ganitong paraan, pinapahintulutan nating mabuhay si Kristo sa pamamagitan natin. Kasi yung pag-ibig na niya yung gagamitin natin. Yung kanyang kapayapaan na yung gagamitin natin at anumang katangian na meron siya na pinayagan niyang matanggap natin sa pamamagitan ng buhay sa Espiritu. At habang tayo ay nabubuhay sa banal na Espiritu, pinapahintulutan natin siya yung mabuhay sa pamamagitan natin. At masasabi natin, not I, but Christ lives in me. Sa Luke 4 verses 18 to 19, kinukote ng Panginoong Hesus dito ang Isaiah chapter 61. At pagkatapos niyang siya ay mabautismuhan at siya ay babaan ng banal na espiritu, 'di ba, sa pamamagitan ng pagbaba ng tilabaga kalapati sa kanya, 'di ba? Yun yung sinabi at nakita ni Juan Bautista na nagbautismo sa kanya, at siya ay dinala ng espiritu sa ilang upang tuksohin, at eventually nagsalita siya sa karamihan at kanyang binasa yung Isaiah 61. Sabi doon, "The Spirit of the Lord is upon me," at ang Lord diyan ay si Yahweh. Ang Espiritu ng Diyos ay sumasa akin. Ang ibig sabihin, because He has anointed me to proclaim good news to the poor. Dahil ako'y binahiran niya upang maghayag ng mabuting balita sa mga mahihirap. At ito yung dahilan kung bakit siya anointed or Christ. 'Di ba? Kasi yung ibig sabihin ng Kristo, binahiran, 'di ba, sa pamamagitan ng banal na espiritu upang siya ay i-separate for a task. And what is that task? Ano yung gawain niya? Kasi ang anointing ay ginagawa nila upang i-separate yung isang tao sa isang gawain nung unang panahon. Ang gawain ng Panginoon is to proclaim good news to the poor. 'Di ba? Ang magpahayag ng mabuting balita. Okay, at kung tutuusin, lahat tayo ay mahirap, lahat tayo ay hikahos, lahat tayo ay dahop. Okay, kasi tayo ay walang kaligtasan. Pero yung mabuting balita ay nangangako ng kayamanan, ng mana, dahil tayo gagawing anak. He has sent me to proclaim liberty to the captives. At ganun din, ang anointing ng Banal na Espiritu ay para magpahayag siya ng kalayaan sa mga bihag. At maraming captivities, 'di ba? Na kinaroroonan ng mga tao, sila ay bihag ng mga kapwa nila, bihag sila ng takot nila, bihag sila uh, ng kanilang galit, bihag sila ng di pagpapatawad, bihag sila ng trauma, ng abuse, at palalayain dahil sa proclamation of the good news. Sabi pa niya, recovering of sight to the blind. Makakakita na yung mga bulag. To set at liberty those who are oppressed. At ang mga pinapahirapan ay palalayain na. To proclaim the year of the Lord's favor. At ang pagpapala ng Panginoon, yung taon ng kanyang pagpapala o yung kanyang pagdating ulit ay ihahayag. So, this is all about yung calling ng Panginoong Hesus. 'Di ba? At nagsimula siya nung 30, right after na siya ay mabaptize at babaan ng banal na espiritu. At tayo din ay ganito ang pattern natin. Nung tinanggap natin yung banal na espiritu, nung tayo nagpabaptize sa tubig, ay magsisimula na tayong maging mga testigo, mga witnesses, at mangangaral na tayo. Ano ipapangaral natin? Good news, liberty, sight, vision, 'di ba? Another liberty sa mga oppressed, sa mga captives, sa mga blind, at yung mabuting balita ng pabor o pagpapala ng Panginoon, at yun yung kanyang muling pagparito, 'di ba? Para ibigay sa atin yung walang hanggan na kalayaan, vision, 'di ba? At favor o pagpapala.
At sabi ng Panginoong Hesus, pagkatapos niyang basahin yun sa verse 21, He began to say to them, Today, this scripture has been fulfilled in your hearing. Ako yung fulfillment nitong kasulatan na to. Ako yung binahiran ng Panginoon. Ako yung binabaan ng Espiritu ni Yahweh upang gawin yung mga bagay na to. Pero nung nawala na siya, tayo ay humalili. Okay? Tayo na rin ay binabaan ng banal na espiritu, tayo rin ay nabautismuhan sa tubig, 'di ba? Upang ipagpatuloy yung gawain ng Panginoong Hesus bilang kanyang katawan, bilang kanyang uh, tagasunod, mananampalataya at manggagawa. So, yun yung ginawa ng Panginoon. Yun yung kanyang ipinunta dito, 'di ba? Paniwalaan yung ebanghelyo sa pamamagitan niya. 'Di ba? Na magdadala siya ng kalayaan, magdadala siya ng pagpapala, magdadala siya ah, ng malinaw na pagkaintindi or vision. Magdadala siya ng kaligtasan. Okay, so isang araw, yung dalawa niyang mga alagad ay lumapit sa kanya. 'Di ba, sa isang kwento sa Mark dito. At kanilang sinabi na ireserba sa kanila, magkapatid dito si John at yung kanyang kapatid, ireserba yung dalawang trono, 'di ba, sa kaharian ng langit para sa kanilang magkapatid. At sinabi ng Panginoon, wala sa akin yung ano yung otoridad para ibigay yon. Siyempre yung Ama, 'di ba, yung gagawa niyan, yun yung sinabi niya. At anyway, sabi niya kung ginugusto ninyo ng dakila, maging dakila sa kaharian ay hindi katulad ng pamamaraan ng mga tao, ng mga hintil. Sabi niya kasi ang mga hintil, yung mas dakila, sila yung pinagsisilbihan. Pero sa kaharian ng Diyos, ang mas dakila, siya yung nagsisilbi. At sa Mark 10 verse 35, when James and John, the sons of Zebedee, came up to him and said to him, Teacher, we want you to do for us whatever we ask of you. Gusto namin na gawin mo anumang hingin namin sa iyo. At di ba ito yung sinasabi niya kasi sa ibang mga pangangaral niya na anumang hilingin ninyo, ibibigay sa inyo. Pero dito, hindi niya ibinigay yung kanilang hiniling. Why? Kasi may context yun. Yung ibang sinabi niya, di ba, tungkol sa anumang hilingin mo ay ibibigay sa iyo kung nananampalataya ka. At obviously, in-apply nila dito itong magkapatid na to. Di ba? Pero hindi binigay sa kanila. Bakit? Kasi hindi lahat ng hihingin mo ay ibibigay sa iyo kahit na nananampalataya ka na kaya niyang ibigay. Kasi pwedeng ito ay hindi panahon o kaya naman ito ay hindi makatwiran. Di ba? Parang gusto mong ibigay niya sa iyo, bata ka, gusto mong hilingin sa tatay mo yung kotse samantalang 7-year-old ka pa lang. Okay naman, hindi ka naman nag-aaral pero gusto mo, hinihingi mo na at nananampalataya ka na ipasa kanya sa subject mo. Eh syempre, hindi yun makatwiran. 'Di ba? Katulad dito, we want you to do for us whatever we ask of you. At itinuwid sila ng Panginoon dito. Sabi niya sa verse 37, and they said to him, grant us to sit one at your right hand and one at your left in your glory. Ay maging alipin kayo ng lahat. Hindi ka lamang maglilingkod, magpapaalipin ka sa lahat. Kasi yun yung buhay ng Panginoon. For even the Son of Man, sabi niya, came not to be served, but to serve, and to give His life as a ransom for many. Dahil ang anak ng tao din ay hindi siya dumating upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay bilang bayad, pantubos para sa madami. Kasi hindi naman lahat tatanggap ng kanyang paglilingkod. At ang ipaglilingkod niya ay buhay niya. At ang ipaglilingkod niya ay ang pagpapala niya. Ang ipaglilingkod niya ay kaligtasan niya. 'Di ba? So, kung gusto nating maglakad sa buhay ng Panginoong Hesus at gusto nang nating pahintulutan siyang mabuhay sa atin, we will be serving. Hindi lamang tayo uupo at magi-expect ng pagpapala. Uupo at magko-command, 'di ba? Na gawin ng iba yung ganito at gawin ng iba yung ganyan. Kundi tayo din ay magse-serve ayon sa ibinigay sa ating kakayahan at ayon sa ibinibigay sa ating pagkakataon o panahon. So, yun yung pagpapakita ng Panginoon sa buhay natin. If we allow Jesus to live through us, we will serve.
tayo sa kaligtasan, sa walang hanggang buhay. Pero ito ay buhay ng paglilingkod. Hindi yung buhay ng pagpapala, 'di ba? Kundi dadalhin natin yung mga pagpapala ng Panginoon sa iba. Tayo magiging daluyan nito. At sa proseso tayo ay pinagpapala. 'Di ba? Hindi tayo katulad ng iba na pupunta sa simbahan, makikipag-fellowship, pero walang gagawin. At hindi niya inaasahan na siya ay gagawa. Hindi niya inaasahan na siya ay kikilos. 'Di ba? Subalit tayo kikilos, tayo ay gagawa. Tayo ay magbo-volunteer, tayo ay hahakbang sa gawain, magpa-participate, makikipag-cooperate, magiging aktibo sa ganitong paraan. Dahil sa ganitong uh, sa ganitong expression, makikita ang Panginoong Hesus sa atin. Lalo na kapag ginagawa natin 'yon nang walang pagtatangi, hindi tayo namimili ng pagsisilbihan at walang pagpipigil. Noong nakulong ang dakilang propetang Juan Bautista, 'di ba, pagkatapos na siya ay magbautismo ng madami, pati ang Panginoong Hesus binautismohan niya, kanyang dineklara na ang Panginoong Hesus siya yung hinihintay nilang Messiah, yung kordero ng Diyos na mag-aalis ng kasalanan ng buong sanglibutan. At dahil dumating na siya, 'di ba? Ay iniisip ni Juan Bautista na magiging maayos ng lahat. Pero katulad lang siya ng ibang mga Hudyo nung panahon na yon na nag-iisip na kapag dumating yung Messiah ay kanyang itatatag na yung kanyang kaharian. Pero hindi, kasi dalawa yung pagdating ng Panginoong Yesus. Una, siya ay magiging lingkod. Pangalawa, siya ay magiging hari sa kanyang second coming. Siya ay darating nung una, siya ay tupa, nakakatayin. Pero sa susunod na pagdating niya ay leon siya na maghahari at hahatol. At eventually, itong si Juan Bautista, dahil masyado siyang prangkat, masyado siyang diretsahan, kanyang sinabihan na mali yung ginagawa ng hari, si Herodes, at siya ay nakulong. At eventually, nasa kulungan siya dito ay nagkaroon siya ng doubt. So inutusan niya yung kanyang mga alagad upang puntahan ng Panginoong Hesus habang nakakulong siya at naghihintay ng higit pang parusa, 'di ba? At ipinatanong niya yung ganito. When the men, sabi sa Luke 7:20, had come to him, they said, John the Baptist has sent us to you, saying, Are you the one who is to come, or shall we look for another? So, sabi ni Juan Bautista, dalhin namin sa iyo yung tanong na, ikaw ba yung aming inaasahang darating? Ikaw ba yung Misaya na darating talaga o kami maghihintay pa ng iba? Nagkaroon siya ng doubt dahil merong mahirap na kalagayan na siya. At hindi na siya ganun ka-excited dahil sa Panginoong Hesus. Pero ano ang ginawa ng Panginoong Hesus? Iniligtas ba siya? Hindi, kasi tapos na yung kanyang pagkatawag. At siya ay magpapahinga na, di ba? At hindi nangangahulugan na siya ay nakulong at eventually pupugutan nga siya ng ulo eh. Ay hindi naging mabuti yung kanyang kapalaran kahit na siya ay ginamit ng Panginoon. Hindi. Kasi siya ay bibigyan ng parangal isang araw. Dito, magsaserve tayo. Doon ay paparangalan tayo. Sabi ng Panginoong Yesus sa kanya, bilang patunay na siya yung hinihintay nilang Misaya, He answered them, Go and tell John what you have seen and heard. Sabi niya, kayo ay humayo at sabihin niyo kay Juan yung inyong mga nakita at narinig. Ano yung kanilang nakita at narinig na ginagawa ng Panginoong Hesus? The blind receive their sight. The lame walk. Lepers are cleansed. And the deaf hear. The dead are raised up. The poor have good news preached to them. So, siya ay nagpagaling ng mga bulag. Nakalakad yung mga pilay. Ang mga may ketong ay nalinisan, gumaling. At ang mga bingi ay nakarinig. At ang mga patay ay nabuhay ulit. At ang mga mahihirap ay nakarinig, pinagsalitaan sila ng mabuting balita. At ito yung kanyang ginagawa. Ito yung kanyang buhay. Ang Panginoong Hesus, 'di ba? Serving yung mga maliliit, yung mga nangangailangan at nangangaral siya ng ebanghelyo.
Bakit siya nagpapakita ng mga kagalingan? Bakit siya nagpapakita ng mga himala? Para sila ay maniwala na siya ay mayroong kakayahan at siya ay nagmamalasakit sa kanila. Upang kapag narinig nila yung kaligtasan, kanilang paniniwalaan. Upang kapag narinig nila, ito ay kanilang tatanggapin. Pero ito yung buhay ng Panginoong Hesus at ito rin yung buhay natin. At pinakamarami yung himala doon sa pangangaral natin ng Ebanghelyo. Kasi doon, samot-sari yung mga pinapahirapan. Samot-sari yung mga bihag. Samot-sari yung mga walang paningin. Samot-sari yung walang pandinig. Samot-sari yung mga merong paghihirap na nararanasan. Pero magkakaroon na sila ng kalayaan dahil sa dala nating mabuting balita ng pagliligtas. At doon nahayag yung buhay ni Jesus. 'Di ba? Hindi lang kapag nandun tayo sa fellowship, hindi lang kapag tayo kumakanta, tayo ay nagpi-pray, nagbabasa ng Biblia, 'di ba? Hindi lang 'yon, kundi kapag atin nang isinasagawa yung paglilingkod sa iba. Kasi nung nabaptize si Jesus at nakatanggap siya ng Banal na Espiritu, sabi niya doon, siya ay naglingkod na. Nangaral siya, 'di ba? Ng mabuting balita ng pagliligtas at ng kaharian ng Diyos. So, habang nangangaral si Jesus, hindi siya nanatili sa temple o kaya sa synagogue. Siya ay lumabas. In-engage niya yung sarili niya sa community. In-engage niya yung sarili niya personally sa mga tao. Matthew 9 verse 35. And Jesus went throughout all the cities and villages. So pumunta siya sa mga bayan-bayan, sa mga nayon, teaching in their synagogues and proclaiming the gospel of the kingdom and healing every disease and every affliction. Nangangaral siya sa mga sinagoga nila, sabi niya, at inihahayag niya yung mabuting balita ng kaharian. Yung paghahari ng Diyos, na siya yun. 'Di ba? Ang kaharian na darating na siya yung magdadala. At yung kagalingan ng mga may sakit ay kanyang ginagawa at ng mga nahihirapan, pinapahirapan ay kanyang ibinibigay. 'Di ba? Bilang patunay na makapangyarihan ang kaharian at ang hari. Merong hindi lamang kagalingan doon, kundi kawalang sakit, kundi kawalang kamatayan doon sa kanyang ino-offer. So yun yung ginagawa niya, 'di ba? Throughout ng kanyang buhay after niyang mabaptize, makatanggap ng banal na espiritu. 'Di ba? Kung gusto nating mahayag sa buhay natin si Kristo at masabi nating it is not I, but Christ who lives in me, 'di ba? Ito yung gagawin natin. Aside from yung ginagawa nating tayo ay kakain, tayo ay matutulog, tayo ay magpapahinga, tayo magtatrabaho, mag-aalaga, 'di ba? Pero tayo din ay gagawa para sa iba. Tayo din ay maglilingkod at ang pinaka-easiest way to serve ay ipangaral yung ebanghelyo, ipanalangin yung mga tao upang ang kanilang mga kahirapan, pangangailangan ay masapatan ng Diyos. Verse 36, when he saw the crowds, he had compassion for them. Kasi meron siyang engagement. Pumunta siya doon sa mga karamihan, sa mga tao mismo. 'Di ba? At nagkaroon siya ng habag para sa kanila. Because why? They were harassed. Okay? Helpless, like sheep without a shepherd. Sila ay pinapahirapan, sila ay mga walang tulong, uh, walang pag-asa at sila ay walang pastol. Para silang mga kalat. Wala silang goal, wala silang direksyon. 'Di ba? At ano yung taong walang direksyon, lakad lang siya ng lakad, ligaw. Pero alam mo yung pagkakaiba ng Panginoong Hesus, kung tayo ay maglalakad sa kanyang buhay at mahahayag siya sa atin, katulad niya, we will engage ourselves. 'Di ba? Kung saan tayo nandoon sa mga tao, we're not just there dahil para sa makukuha natin at para sa ating sarili, kundi nandoon tayo kung saan tayo pumupunta araw-araw, 'di ba? Para sa kanila. Pero yung isa pang bagay ng Panginoong Hesus ay he saw the crowds. Nakita niya yung karamihan. Ano yun? Hindi mo ba nakikita? Makikita mo yung karamihan. Obviously, kasi may mata ka. Pero, ang ibig sabihin ay, he saw past beyond dun sa superficial. Hindi lang niya nakikita sila na mga tao, kundi nakikita niya sila sa kanilang kahirapan,
sa kanilang kalooban, sa kanilang pagkataong loob, sa kanilang spiritual na kalagayan, ay nakikita niya sila. At ang mga tao ay mahilig i protektahan yung kanilang mga imahe, yung kanilang mga image. Kaya sila ay magdadamit na parang wala silang problema, sila ay tatawa, ngingiti, sila ay magpapakita na parang okay lang sila. Pero punong-puno sila ng di pagiging okay. Punong-puno sila ng mga isipin, ng mga alalahanin, punong-puno sila ng anxieties, punong-puno sila ng kalungkutan, kawalang pag-asa, kawalang tulong, punong-puno sila ng hopelessness, yung hindi bright sa palagay nila ang future. Wala silang inaasahan, 'di ba? At ligaw yung mga tao. Pero kapag nakikita natin sila, parang normal, yung mga kaibigan natin, yung kapamilya natin, yung mga katrabaho natin, yung mga kaklase natin, yung mga kakilala natin, 'di ba? Hindi man lang natin makita sa yung katotohanan na nakatago dun sa mga ngiti nila o sa mga damit nila na isinusuot. Si Jesus Christ ay iba. He saw the crowds. Hindi sa kung ano yung gusto nilang i-portray sa sanglibutan, kundi kung ano yung tinatago ng mga portrayals na to. Harassed, helpless, lost. Yun yung nakita niya nung in-engage niya yung sarili niya sa kanila. Oo, syempre may mga tao na ayaw nilang i-engage yung sarili nila sa ibang mga tao dahil uh, nakaka depress, nakaka-stress yung mga kalagayan ng mga tao. Oo, totoo 'yon. Kaya lang dahil filled tayo ng Holy Spirit and we want to walk in the Spirit, to live in the life of Jesus, ay magiging ganun yung ating pamamaraan. At sa tulong at biyaya ng Panginoon, tuturuan niya tayo, tutulungan niya tayo to be effective or more effective. Diba? To serve. Sa John 10 verse 10, the thief comes only to steal and kill and destroy. I came that they may have life and have it abundantly. Sabi ng Panginoong Hesus, nung ikinikwento niya tungkol sa pagiging pastol niya na dadating, di ba? At ang mga ililigtas niya, yung mga tupa niya, dadali niya sa kawan. Sabi niya, ang magnanakaw ay dumadating upang magnakaw, pumatay at pumuksa, sumira. Hindi lamang ito patungkol sa mga bayaran na mga pastol, kundi tungkol ito dun sa kaaway. Yung buhay, labas dun sa pagiging pastol o leader, tagapagligtas. Kung labas tayo dun sa pagliligtas at pamumuno ng Panginoon, ay eto lang yung meron tayo. 'Di ba? Parang ninakawan, parang pinapatay, parang sinisira. Pero sabi niya, dumadating ako upang magkaroon sila ng ibang buhay, isang masaganang buhay. Okay, pero hindi lang yung tumanggap ng madami. Tumanggap siya at yung tinanggap niya ay mas dadami pa kasi ipapamigay niya yon sa iba. The more na binibigay natin yung ating time, yung ating treasures, yung ating talents sa iba, ay mas lalo tayong bibigyan ng mas madami. 'Di ba? Katulad ng sinasabi ng Apostol Pablo sa 2 Corinthians 9, ang binigay sa atin ay binhi. At kapag itatanim mo yung binhi, dadami 'yon. 'Di ba? At sabi niya merong mga naghasik. Okay? At dumami yung meron sila. Merong mga hindi naghasik at nawalan sila ng kung ano yung meron sila kasi naubos. 'Di ba? At ganun siya, yung pagdami nito, ganun siya dumadami yung buhay. Ganun tayo lumalago sa buhay ng Panginoon. Okay? At ganun lumalago yung buhay niya sa atin. When we engage, 'di ba? When we share, katulad ng isinishare niya yung isda at tinapay ng bata, di ba? Sa John chapter 6, na hindi na siya nauubos. Bakit? Kasi sinishare. At ganun yung lahat ng tinatanggap natin sa Panginoon. At ganun yung buhay ng Panginoon. Dahil sinishare niya, dumadami yung buhay niya dahil tinatanggap ito ng madami. Yung pagpapala niya ay ganun din. Okay? Pero, kapag hindi natin siya Panginoon at tagapagligtas, kapag hindi niya tayo iniligtas, di tayo tumanggap ng buhay niya, ay magiging biktima tayo or mambibiktima tayo, stealing, killing, destroying. Yun lang yung buhay na meron tayo. Diba? Kaya nga hindi tumitigil yung kaligtasan sa
kapatawaran, kundi ito ay nagpapatuloy sa pagtanggap ng buhay na walang hanggan, na abundant. Nasubukan mo na bang mag-pray para sa ibang mga tao pagdating mo sa simbahan, sa fellowship? Nasubukan mo na bang pagdating mo sa church ay makipag-fellowship ka at mag-share ka ng anumang mapapakinabangan nila sa mga blessings na meron ka? Nasubukan mo na ba na i-engage yung sarili mo, ilapit yung sarili mo upang magkaroon ka ng matalik na relationship sa mga tao, upang makilala mo sila at malalaman mo kung ano yung kanilang pinagdadaanan, at dahil nagmamahal ka sa kanila ay ikaw ay magmamalasakit, ikaw ay tutulong. At kung ano yung pakiramdam kapag ginagawa mo yun. Yun yung abundance. At maraming mga members, hindi nila nararanasan yun. Kasi pumupunta sila to be served, not to serve. Diba? At nananatili sila dun sa parang wala, parang ligaw, parang nasisirang buhay lang. Hindi sa walang hanggan. Sa Romans 8 verse 29, for those whom He foreknew, sa mga nakilala na niya, ay kanyang itinalaga, predestined to be conformed to the image of His Son. At kanyang itinatalaga tayo na maging katulad ng imahe ng kanyang anak. At we sometimes are talking about Christ-likeness. Tinanggap natin yung buhay ni Kristo, at habang nagpapatuloy tayo sa banal na Espiritong ibinigay niya sa atin, ay nagiging katulad natin siya sa image. Kasi nasira yung image ng God sa atin. Kasi tayo din ay nilikha sa image ng God. At ibinabalik ito ng Panginoong Hesus kung tayo ay nagpapatuloy sa buhay niya sa Espiritu. At nakikita yun sa labas through service na ginagawa natin. Through sharing na binibigay natin. Sa Galatians 2 verse 20, our pretext, I have been crucified with Christ. Ako'y napako na kasama ni Kristo, at ang napapako nung unang panahon ay namamatay. So, sabi ni Pablo, patay na ako in Christ. It is no longer I who live, hindi na ako yung nabubuhay, but Christ lives in me. Siya na yung nabubuhay sa akin, si Kristo. Diba? At naging sympathetic, may empathy si Apostle Paul. Siya ay selfless, diba? Siya ay nagmamalasakit sa kanilang kapakanan, lalong-lalo sa kanilang kawalang kaligtasan. And the life I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God. At ang buhay na meron ako ngayon sa laman ay ipinapamuhay ko sa pamamagitan ng paniniwala o pananampalataya sa anak ng Diyos na umibig sa akin at nagbigay ng sarili niya sa akin. Yung word na in dyan, sabi niya, the life I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God. Okay? Sa Greek pala, pwede ring of the Son of God. Kasi kung siya yung nabubuhay sa atin, ang pananampalataya natin ay yun yung pananampalataya niya, kasi siya na yung nabubuhay sa atin. Wala na yung pananampalataya natin, ang pananampalataya niya na niya yung pinagpapatuloy natin. Hindi lang tayo nananampalataya sa Kanya, in God, tayo ay nabubuhay sa pananampalataya niya. Di ba? So, nagkakaroon tayo ng pananampalataya niya kasi mayroon na tayong buhay niya. At ang pananampalataya ay nakakakita tayo ng mga bagay na hindi nakikita. Nakakaranas tayo ng mga bagay na makapangyarihan sa pananampalatayang ito ng anak ng Diyos. Diba? Faith of the Son of God. I do not nullify the grace of God. For if righteousness were through the law, then Christ died for no purpose. Hindi ko pinawawalang bisa o kaya naman ginagawang walang kwenta ang biyaya ng Diyos. So naligtas tayo ng biyaya ng Diyos, pero dahil hindi ligtas tayo ng biyaya niya, anong gagawin natin? Kinakailangan maging karapat-dapat tayo. Kinakailangan yung grace na yan ay hindi masayang, at hindi siya nasasayang kung nabubuhay si Kristo sa atin at hindi na tayo nabubuhay sa mga buhay natin ngayon. At ang katwiran natin ay hindi sa pamamagitan ng anumang pagsunod, kundi tayo ay matuwid kay Christ. Di ba na namatay sa atin? So, nagiging walang kwenta yung kamatayan ng Panginoong Hesus, parang walang layunin kung hindi tayo nabubuhay sa buhay na ito na ibinibigay niya sa atin. At ang grace na tinanggap natin ay parang walang kwentang tinanggap natin kung hindi si Kristo yung
nabubuhay sa atin. Which means, we will live serving. We will live sharing. Tayo ay mabubuhay na naglilingkod, tayo ay mabubuhay na magbabahagi, tayo ay nabubuhay upang maging daluyan para sa iba. Hindi lamang manatili sa atin, tumigil sa atin yung pagpapala at kaligtasan at wala nang masisave sa pamamagitan natin. Wala nang mapagpapala sa pamamagitan natin. Bakit? Kasi ang pagpapala at kaligtasan para sa akin lang. No. Tayo ay dadaluyan nito para sa iba naman. Dahil dadalhin natin sila, dadalhin natin sa kanila. Dahil magbibigay tayo ng oras upang madala natin sa kanila. Magbibigay tayo ng panahon upang maipagdasal natin sila. Upang maging maaliwalas yung kanilang mga pag-intindi. Upang maging matubuan sila ng pananampalataya upang tanggapin din nila yung tinanggap natin. At mas madami pang gagawa. Mas madami pang mag-share. Mas madami pang maglilingkod. Dahil maglalakad din sila sa buhay ni Kristo. At sasabihin din nila, not I, but Christ. Kasi papahintulutan din nila yung buhay ni Kristo na mabuhay sa pamamagitan nila. Happy serving, happy sharing, happy living the life of Christ, mga kapatid. God bless po sa ating lahat.